Matapos ang napakatagal na paghihintay, nagbabalik na ngayon guys ang Hunter x Hunter. At dito sa panibagong chapter na ito na ang chapter 411, makikita na natin ang pagpapatuloy ng bakbakan sa loob ng Black Whale. Kung paano ipagpapatuloy ni Kurapika ang kanyang hunt para sa 4th Prince na si Serednik at ang isinasagawang ritual para sa Hoigoro family para malaman kung sino ang magiging susunod na hari ng Kakin Empire. At hindi lang yon guys, dito natin makikita ang napakalupit na mga plano and tactics na naman ng bawat prince, ng kanilang mga guards, ng kanilang mga assassins at kung paano nila pinaplano na patayin ng iba pang mga prince para silang manalo sa laban. At ngayon ang tinatarget na ng mga personal bodyguards ni Camila ay ang 14th prince na si Prince Wobble. Kaya gagawa dito ng paraan si Kurapika para maging ligtas siya since delikado talaga ang sitwasyon nila ngayon. Ang lahat ng yan at marami pang iba tatalakayin natin dito sa ating chapter spoiler para sa Hunter x Hunter chapter 411. Alam kong napakatagal nyo itong inintay guys, kaya wag na nating patagalin pa. Let's go! First up, pinakaunang part agad tayo ng chapter guys. Alam naman natin na sa latest chapter ay patay na si Hulkenberg. However, may twist doon. Hindi talaga siya patay. Bagkus, patay lang kanyang katawan, ang kanyang vessel. Pero itong si Hulkenberg, ang consciousness niya ay nasa katawan na ngayon ni Captain Balsamilko, ang chief, ang leader ng personal bodyguards nitong si First Prince Benjamin. At alam naman natin guys kung anong binabalak dito ni Hulkenberg. Tinatangka niyang patayin mismo itong si Benjamin sa pamamagitan ng pagsakripisyo ng kanyang sariling katawan. At ipupull off niya yon sa pamamagitan ng panlilin lang dito. Pupuntahan niya mismo si Benjamin gamit ng katawan ni Balsamilko at doon niya ito papatayin. Of course, using the very same biological weapon na ginamit ng dalawang ito para patayin siya, ang TSK-117. Ngayon guys, as usual, napaka-importante ng timeline para sa Hunter x Hunter. Hindi lamang ang mga explanasyon natin, kung hindi, mismo ang takbo ng oras. Kaya naman dito, pinakaunang release pa lang ng chapter para sa ngayong taon guys, binabanggit na dito ang mga oras na kinakailangan. Mere minutes, mere seconds, importante para ma-determine kung sinong mananalo sa succession war na ito. Meron ditong schedule guys ng gagawin na funeral para kay Hulkenberg. At exactly 1 PM, aalis sila ng room nitong si Hulkenberg at around 2 PM sila a-arrive sa funeral hall. At may in-request pala itong si Hulkenberg guys. Bago pa siya mamatay, nag-iwan siya ng will na dapat daw bago siya ilibing, gusto niyang magkaroon ng official send-off sa lahat ng mga prince. Meaning, lahat guys, wala silang choice. Dapat silang mag-attend sa gaganapin na send-off para dito kay Hulkenberg. At kasama yon sa mga plano niya. And currently, ang time ngayon ay 8 PM guys. At itong si Balsamilko, na alam naman natin guys na ang tunay na pagkatao na nito ngayon ay si Hulkenberg ay nasa loob ng Department of Justice. At may pinaplano siya dito. Ipupush through niya ang pagpatay, ang pag-assassinate kay Prince Benjamin once na natapos na ang ginagawang procession. Once na nakabalik na ang lahat ng mga bodyguards nitong si Benjamin sa lahat ng kanilang istasyon. Meaning, wala nang gaanong kasama si Benjamin at silang dalawa na lang magkaharap. And the very same way na namatay itong si Hulkenberg gamit ang TSK-17, yun din ang gagamitin niya para patayin itong si Benjamin. Therefore, achieving his goal. We will also get to see here itong si Prince Kakcho at ang iba pa nitong mga kasamahan. Tulad na lamang nitong si Melody. At ang lalaking ito na may salamin na nalimutan ko lang guys kung anong pangalan, pero kung tama ang pagkakaalala ko, galing siya sa Department of Justice. At nakapag-desisyon nito na tutulungan niya si Melody dahil nga na-inspire siya dito. Pero wag kayong mag-alala guys dahil tatalakay naman natin ito ng mas detalyado sa full chapter review. Ayon dito guys, hindi pa pala alam ni Prince Fugetsu na patay na talaga itong si Prince Kakcho. Kaya naman hindi nila ito inire-reveal. At currently, tulog siya ngayon kaya nag-uusap-usap ang tatlong ito. Akala ni Fugetsu buhay pa talaga si Kakcho without knowing na spirit na lamang kaharap niyang ito. Napapaisip din dito si Kakcho guys. Dahil baka daw, hinihigop niya ang nen, ang aura and ang life force ni Fugetsu kaya palagi itong inaantok. On the other hand naman, ang personal bodyguards slash
assassins nitong si Prince Carmilla, ang pinaka-leader, ang chief ng Untouchables na itong si Sarahel ay nagtatangka na patayin naman si Prince Wobble. At dito nga guys, mapapansin natin na nagme-makeup dito si Sarahel. Talagang binabago niya ang kanyang facial expression and all in all ang pinaka-identity niya. Nagpapanggap siya dito na isang natural na maid. Ayon dito sa kanya guys, kakailanganin niya ng mas mahabang oras para mapatay si Prince Wobble. Especially since hindi niya ito makita. And for that reason, since isa yon sa mga condition, isa sa requirements para gumana ang curse nilang mga Untouchables, magte-take down ng at least a week bago tumalab ang curse na papatay sa prince na yon. And then we get to see here guys na nagpapatuloy na naman ang Nen tutoring, ang Nen lessons nitong si Kurapika. However, may panibago siyang plano dito. Isa-separate niya na ang mga grupo na ito into two groups. Ang entry level group at ang beginner level group. So basically guys, as the name states, ang entry level ay ang pinaka mga wala pa talagang alam sa Nen. Habang ang beginner level naman ay ang mga marurunong nang gumamit ng Nen pero hindi pa naman ganon kagaling sa paggamit nito. Dahil alam naman natin, aminin nila sa hindi, meron talagang marurunong gumamit ng Nen sa mga bodyguards na ito. Nagpatuloy ang discussions. Maging ang mga tinututora na ito ni Kurapika, merong sarili-sariling conversation, merong sarili-sariling dialogue. Patulad ng dati, wala pa yun dito guys. Pero asahan nyo, tatalakayin natin yan sa full chapter review. May binabalak din dito guys, nakakaiba itong si Kurapika. Since alam niya na wala silang choice, hindi pwedeng basta manalo na lang sa pagiging king itong si Prince Wobble dahil hindi pa naman talaga ito pwede. Sanggol pa lang siya, hindi niya magagampanan ang responsibilidad na yon. Therefore, sinatangka niyang samantalahin ang pagkamatay ni Hulkenberg. I-reveal niya kung anong rason kung bakit ito namatay para mag-incite ng riot, ng chaos and ruin sa loob ng Black Whale before magkakagulong mga tao. At tulad ng dati guys, nandito pa rin itong si Slaka, ang isa sa mga personal bodyguards ng third prince na si Zhang Lei. Dito guys, nagyayabang na naman tong si Slaka. Habang sinasabi na pwede daw siyang pumasok sa beginner level na grupo dahil marunong siyang gumamit ng Nen. Na of course, hinayaan naman ni Kurapika dahil capable naman talaga siya kahit papano. Pero may i-reveal din dito si Kurapika tungkol sa Succession War na hindi pa aware ang lahat ng mga members ng bodyguards or ng iba pang mga maids sa loob ng Black Whale. Although oo, may alam na dito ang karamihan sa mga bodyguards guys, especially the gist, the pinaka-meaning ng ginaganap na Succession War. Ang pinaka-punto, ang pinaka-goal ng ritual na ito ay para piliin kung sino ang magiging susunod na hari ng Kakin Empire. However, may problema dito guys. Kapag daw hindi nakapili ng susunod na hari ang Kakin Empire bago sila makarating sa Dark Continent, babagsak ang Kakin Empire. At ang current royal family na ang Huigoro family ay mawawala sa royalty. Which means, kung hindi nila ito matatapos bago sila makarating sa Dark Continent, mawawala ng saysayang lahat. At hindi lang yon, dito niya din in-reveal ang katotohanan tungkol sa 14th prince na si Wobble. Na si Prince Wobble daw ay hindi na-meet ang requirements at ang conditions para maging isa sa hari ng Kakin Empire. Hindi natin alam kung totoo yun o hindi. Pero alam lang natin, common sense guys, bilang isang sanggol, hindi niya magagampanan ang responsibilidad ng isang hari. Pero at the very same time, I think isa itong way ni Kurapika para takluban itong si Prince Wobble. Para hindi siya magsilbing threat at hindi siya targetin ng iba pang mga prince. And this is where the chapter ends guys. But don't worry dahil tulad ng dati, alam niyo naman na napakapunong-puno ng information ng Hunter x Hunter. Sigurado na pagka-release ng full chapter review natin para dito guys, mas mahabang explanation dito, mas malalim, mas dasik sa details. Kaya naman para ma-notify kayo pagka-release natin ng video na yon, siguraduhin nyo lang na naka-like, naka-subscribe at na rin yun ang bell button. It is the updated weed and I will see you guys on the next one.